Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo, ano? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay February 19. Alright? Araw ng Webes. At tayo po ay papasok ng trabaho. Alas 7 ng umaga. Ano? Maliwanag na ang alas 7. Humahaba na naman po ang araw, ano? Ang liwanag. Sana magtuloy-tuloy ang haba ng liwanag kahit sa politika. Anyway, so medyo umuulan po ngayon, ano? Actually, ilang araw nang umuulan, konti-konti, araw-araw, but that's a good news, ano? It's a good sign na spring na po, malapit na ang spring. At ang mga yelo ay unti-unti nang natutunaw, ano? Meron pa rin pakilalilan, pero natutunaw na po kasi tumataas na ang temperatura. Ngayon po ay 37 degrees Fahrenheit. So above freezing na, ano? Pag ganyan po, natutunaw na dahan-dahan ang mga yelo sa paligid na ibinagsak noong nakaraang sambuan. Sambuan na po, more than 1 month na nagkaroon ng malaking snowstorm here. Anyway, so kamusta po kayo dyan sa Pilipinas, ano? At sa iba't ibang parte ng mundo, no? Balitaan ko kayo. At kahapon ho ay nabalitaan at nagbigay ng press conference kuno. Itong nagpatawag po ng press conference itong Sara Duterte at nagpa-televise na nagdeklara. Ang pagdedeklara niya na bilang pagtakbo sa pagiging Pangulo sa 2028. Ano, siya po ang unang lantarang nagdeklara ng kandidatura. Okay. So, nabigla ba tayo doon, ano? Ewan ko sa inyo, pero hindi ako nabigla dyan dahil alam na natin na siya ay tatakbo talaga whether he likes it or not, or whether he likes and she likes and she likes. Alright, so talaga naman yung gusto niyang tumakbo bilang presidente, no? So matagal na ng ating alam yan at hindi na bago. Pero ang pag-usapan natin ay ang timing nitong pagdedeklara ng kanyang kandidatura. Alam naman natin na ang Pilipino ay hindi po medyo malupit. Malupit sa mga taong nagdedeklara ng maaga. Yan po ay nakikita natin sa nangyari katulad doon kay Jejomar Binay, na maagang nagdeklara ng kandidatura bilang kandidato sa pagkapresidente, ay ano nangyari sa kanya? Ayun, nabigyan ng maraming pagkakataon ang mga kalaban niya na siya ay siraan. Siya ay siraan, halongkatin ang baho ng buhay niya. Ayun. So bumagsak siya as number 4 ata during that time ng election. And then, yun. So ngayon, for some reason, itong si Sara Duterte nagdeklara ng maaga at siguro ito yung advice ng mga advisors niya, magdeklara. Pero bakit? Ang aga naman, 2026. Pwede naman siya magpatumpik-tumpik muna, Okay, tingnan natin. So, ang nakikita ko lang pong dahilan diyan, ay dahil po dito sa na sisimula ng impeachment, magsisimula o nagsisimula ng mag-impeachment hearing sa Kongreso. Ngayon po kasi ay meron na atang apat na complaint for impeachment na i-file sa Kongreso, At itong apat na to ay hindi pa na-submit sa committee, sa Justice Committee na maghihira ata ng mga complaints na yan. Malalaman kung if it is sufficient in form and substance, and then sasubmit ng mga kung ano-anong ebidensya sa kanilang mga reklamo, susuporta sa reklamo, So yun. So ngayon, ano ang kakoneksyon nito? Abay, alam naman po natin na itong si Sara Duterte sa ngayon ay siya pa rin ang nangunguna sa
mga presidentiable sa mga survey, ano? Okay, sa mga trust and mga trust surveys nila, no? So siya pa rin nangunguna, parang between 25 to 30% ang trust rating. So yun po ang nangyayari. Pero naku, laki na po na ibinaba niya from 70 or 80 plus down to 25 to 30. So talagang malaki na. Ano? Bumababa po ang popularidad at saka trust. Pero siya pa rin ang number one kasi siya po ang nagdideklara pa lang. Ano? At siya parang alam na kakandidato. Ngayon, na siya ay nag-file ng candidacy at ngayon din na may magsisimula na ang hearing sa Kongreso, ay parang pinalalabas niya na, hey, pinararating niya sa mga congressman. Ha? Hey, kakandidato akong presidente, di ba? At mataas ang mga ratings ko sa ngayon, aba ay umayos kayo. At kapag ako'y naging presidente, ay may pagkalagyan kayo. Ano? Ganun ba? Mga ganung klaseng parating. No? And then, siyempre, hindi katulad ito dati. Ano? Dating impeachment na complaint, nagkaroon agad ng more than 200 signatures. Ngayon po ay talagang dadaan muna sa committee at mag-hearing. Kaya pinararating niya na mag-ayos-ayos yung mga congressman na yan. At pag-isipang mabuti bago pumirma kung pipirma at baka sila may pagkalagyan. yan ang pinararating niya, no? Okay? At siyempre, gagamitin din yung dahilan kung bakit siya ini-impeach ay sasabihin, pinupolitika lang ako niyan, hindi totoo yung mga sinasabing yan dahil politika lang yan kasi nagdeklara na ako presidente. Di ba? Yun sasabihin yan, hindi totoo yan. Politika lang yan. Right? Patatlo, ano pang sinasabi niya? Ngayon po, baka magsisimula na sa February 23 ang tinatawag na confirmation of charges sa ICC laban kay dating presidente, na kanyang ama, na ama ni Sara. No? So, palalabasin niya dyan sa kanyang kandidatura na kami ay kinakawawa ang mga Duterte. Kawawa ang mga Duterte. Ano? Tinatambakan ng mga kaso na hindi naman mga totoo. Yan ang sasabihin ni Sara Duterte diyan. Okay. So, ang mga Pilipino naman, awang-awa yun. Di ba? Awang-awa kasi nakalimutan na nila na itong mga Duterte ay may mga maraming ginawang kalokohan nung unang panahon, nung mga nakaraan, ano? Na hanggang ngayon ay dapat nilang sagutin sa impeachment at saka sa ICC doon sa ama. So ayan po ang maaaring dahilan kung bakit siya nagdeklara ng maaga. Yan lang ang nakikita kong dahilan, ano? At siyempre, para nga naman alam nyo na, since naandyan na at binabato na siya ng napakaraming intriga at alegasyon ng anomalya, kumbaga, nailabas na sa kanya lahat. Ano? Wala nang may tatagong baho. Nailabas na. Alright? Hindi katulad ng panahon ni Jejo Marbinay na maraming nahalungkat na hindi maganda. So, ngayon, itong kay Sara Duterte ay nahalungkat na. Ano? Ang tanong na lang dyan ay kung lalabas ang mga ebidensya sa impeachment proceeding o sa committee para makita ng mga tao. Yun. Kaya diyan pumapasok nga yung pananakot na pagdedeklarang yan. Na, hey, ito kayong mga congressman ay huwag niyong ilabas yung mga ebidensyang yan or else pag ako'y naging presidente at ako'y nakalusot dito, ay kayo ay mananagot sa akin. Yan. Yan, mga ganun ba? Ito naman po atin lang ang mga haka-haka na maaaring mangyari at maaaring yan ang dahilan kung bakit maaga. Ano? Hindi ko naman sinasabing yan na talaga. Maaga, maaaring dahilan. Okay. So, ating sana, pag-isipan mabuti ng mga senador o congressman
ang tungkol sa impeachment na yan, at gawing tama ang nararapat nilang gawin sa bayan. Sana naman ay mahalungkat na kung totoo man. At pag totoo man ang mga ebidensya na inilalaban sa kanya, binibigay o pinupukol sa kanya. Right? Sana ay malaman natin ang kung totoo. Kung hindi naman totoo, that's fine, that's great. Baka nga po pwede siyang presidente. Right? Pero kung pipigilan natin ang paglabas ng mga ebidensyang yan, ay kawawa naman po ang mga taong bayan. Ano? Alam niyo na, naghahanap din ng katarungan at katotohanan. I think the Filipino people deserves the truth. Ano? Na hanggang ngayon na hindi pa sinasagot nitong si Sara Duterte. Right? Okay, so hanggang dyan na lang po muna. At kita-kita ulit tayo sa susunod. Bye-bye!